Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Kurt Andre Sigalang na nasa inyong harapan ngayon upang talakayin ang Kabanata 14 ng El Filibusterismo na pinamagatang sa isang bahay ng mga mag-aaral. Sa kabanatang ito, makikita natin ang iba't ibang pananaw ng mga estudyante sa kanilang laban para sa edukasyon. May positibo, may nag-aalinlangan at may walang pakialam. Tuklasin natin kung paano umunlad ang kanilang usapan at anong aral ang ating matututunan. Unang-una, ang mga tauhan. Si Macaraig ay isang mayamang estudyante, lider ng kilusan para sa paaralan ng Kastila. Pangalawa, si Isagani. Si Isagani ay isang matalino at idealistang estudyante. Pangatlo, si Sandoval, isang Kastilang estudyante na sumusuporta sa mga Pilipino. Pang-apat, si Pekson. Si Pekson ay isang mapanuri at may pag-aalinlangan sa tagumpay ng petisyon. At ang panghuli, si Tadio, isang tamad at walang malasakit sa usapan na tao. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa bahay ni Macaraig. Ang buod naman ng kabanatang ito ay nagtipon ng mga estudyante sa bahay ni Macaraig upang talakayin ang kanilang petisyon para sa paaralan ng wikang Kastila. May pag-asa silang maaprubahan ito, ngunit may mga nag-aalinlangan tulad ni Pekson. Nagpakita ng suporta si Sandoval, samantalang si Sadio ay walang interes. Ang aral naman ng kabanatang ito ay ang pagkakaisa ay mahalaga sa pagtama ng pagbabago. Yun lamang po at maraming salamat.